Gusto nila akong ma-rehab para mapatunayan nila lahat. Yung mga sinasabi nila ay totoo. Magmula kay mga gago, Nico David. Gusto kong bumalik ng Japan guys, pero ayaw nila akong pabayaan umuwi ng Japan. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Iboto niyo si Duterte. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Okay mga kapenyo, eto na, no? Nagsalita na nga itong si Makagago patungo dito kay Lakas Tama at kung saan binunyag na nga ni MG, no, yung dinilit na video nito ni Lakas Tama nung madaling araw. At dito may mga binanggit nga etong si Lakas Tama na hindi kaaya-aya para sa ibang mga influencer o ibang mga nakaupo sa ating bansa. Even though na syempre ayaw nating manghusga kung talaga bang totoo yung sinasabi ni Lakas Tama na kung mayroon nga raw mangyari sa kanya, eto nga raw yung mga taong dapat sisihin, no? Pero syempre mga kapenyo, no, siguro natatakot na rin, no, etong si Lakas Tama sa kanyang seguridad. Pero at the end of the day, para sa akin, Yoshi, no, aka Lakas Tama, mas mainam talaga, no, yung payo ni MG dito. At tara mga kapenyo, panoorin nga natin eto kang naging mensahe, no, ni Makagago kay Lakas Tama. Alam nyo mga kahombre ko, fina-follow ko naman talaga ngayon itong kapatid ni Lakas Tama, si JR. Yes. Ayan siya, oh. Okay mga kapenyo, speaking of JR Saltek, si JR po ay madalas ko rin makausap, lalong-lalo na nung active pa ako, no, dito sa YouTube, mga panahong Battle of YouTuber, nung mga panahon na hinahamon ni Merk etong si Lakas Tama, madalas ko rin pong makausap etong kapatid ni Yoshi, no? Sa katunayan nga, muntik pa kami magkita nito sa Japan talaga. At hindi ko lang siya na message dahil nga busy na rin ako, syempre namamasyal kasama ang family, so wala na rin akong time para puntahan pa siya sa lugar niya or magkita kami. Minsan, no, nalulungkot din ako sa nangyayari kay Yoshi. Sa totoo lang, isa rin po ako, no, sa nanonood talaga kay Lakas Tama nung mga panahon na talagang bilang isang OFW, yung katulad ng ginagawa ni Lakas Tama, marami rin po akong barkadang OFW rito, no? At ako hindi ko rin po nilayo yung sarili ko as nag-iibang bansa. Hindi naman po ako OFW rito, dito po talaga kami naka-base dahil ang tatay ko Taiwanese, half po ako, no? Parang ganito kay Makagago, kay Lakas Tama, ganyan po ako. Pero ang sarili ko hindi ko po nilalayo yung sarili ko ron. Parang pinifeel ko, iniisip ko na OFW rin ako. At nakita ko talaga dito kay JR, no, yung pagsusumikap ng isang OFW na talagang alam mo yun, nagluluto mag-isa, ginagawa niya yung buhay OFW, 'di ba? Buhay may pamilya, 'di ba? Yun yung talagang challenge o nararapat na dapat ganun din ang ginagawa talaga nito ni Lakas Tama. Si JR Saltek. Pinapanood ko to mga kahombre ko everything. Pinapanood pa. Bakit? Kasi although ganda na ng buhay ko ngayon, but sometimes namimiss ko po ang buhay OFW. Kasi ang ganda rin, no? Sa totoo isang naman. Tipong nagtatrabaho ka, and then babalik ka sa bahay, asikasin mo sarili mo, alam mo yun, tapos papadala ka. Real talk yan, MG. Real talk yan, mga kapengyo, no? Bilang isang nagtatrabaho kasi dito sa Taiwan din, no? Yan naman talaga yung natin, routine natin. Lalong-lalo na yung mga kapwa nating OFW, ganyan talaga yung routine nila. Trabaho, padala sa pamilya, padala sa pamilya. Ganyan lang. Diyan lang umiikot yung surrounding natin, no? Bonus na lang kung makakapasyal tayo sa ibang bansa, ganyan, 'di ba? Syempre, alam mo 'yun, sa kabila ng pagpapagod natin, paghihirap natin, natural minsan suklian din natin yung sarili natin. Dapat 'yun yung ginagawa ni Lakas Tama ngayon Hindi yung mga ganitong sitwasyon na nilalagay niya sa alanganin yung kanyang buhay. Real talk, naaawa talaga ako kay Lakas Tama. Para sa akin, mas mainam pa kung nakabalik na lang sana siya ng Japan. Ng pera sa mahal mo sa buhay, then ulit-ulit. Minsan namimiss ko
So kasi hanggang ngayon nakalock in pa rin yun sa utak ko yung ganung mentalidad. Hindi ko siya maalis. Although nasa maayos na ako na sitwasyon pero nakalock in siya sa akin na 5 a.m. gising na ako, banat, trabaho, balik, luto, gawa. Yan talaga yung nasa utak ko up till now. Kaya 5 a.m. man, usually gising na ako. Yan yung sitwasyon ng utak ko mga kahombre ko. Maybe bugbog sarado talaga sa trabaho. Nakikita ko siya, nag-hustle, mag-isa, luto, yan labas, talaga. bahay, tapos nag-e-enjoy siya, sarili niya lang, mag-isa lang siya lagi, ganyan. Naalala ko yung sarili ko, mga kahombre ko. And Real talk mga kapengyo, yan talaga ang tunay na lalaki. No? Yan talaga, yung hinaharap, yung sitwasyon ng buhay. No? Yung challenge ni Lord sa atin, dapat talaga yan yung hinaharap ni Yoshi, hindi niya tinatalikuran o tinatakasan o nagpapabuhay siya sa babae. Sa totoo lang, nakakaawa talaga. Ito, kaibigan ko si JR Saltek, pero naawa ako kay Lakas Tama sa naging buhay niya ngayon kumpara sa dati na napakaganda ng buhay ni Lakas Tama. minsan na-realize ko, God, mas magaling sila Kastama dito sa kapatid niya back Totoo, in the day, tama. mga kahombre ko. Naalala nyo ba yung Yan, mga panahon ni Yoshi, mga kahombre ko, na 4 siya years ago lang, 5 ay years, literal 4 years. na napakahusay na vlogger. Pinapanood ko rin yun. Yung time Real talk, kahit ako mga kapengyo, pinapanood ko si Lakas Tama nung panahon niya. At talagang doon nararamdaman ko yung, alam mo yun, nakikita ko yung sarili ko sa kanya noon. Nagluluto sa bahay, mag-isa, naglalaba. Alam mo yun, ganun talaga yung buhay sa ibang bansa. Hindi madali. Kung inaakala ng iba na parang, ay, ang dali lang ginagawa nito Nagkatrabaho sa ibang bansa, tapos nagbablog-vlog pa. Kala lang ng iba, madali. Pero, alam mo yun, kabila ng yun, hirap, pero may sarap, no? Yun yung dapat ginawa ni yung mindset ni Lakas Tama na lang sana. check niya at good cheat niya. What's happening, man? Ba't ka nanonood? Gago pala eh. You are losing your way. Tama, Akala ko totoo. pa naman matututo ka na ng leksyon. Mukhang hindi talaga. Totoo. Maling-mali yung mga pagkukonsinti sa'yo ng nanay mo. Nilakas mama. Tapos sasabihin nyo, konsentidor ako? Hayop kayo, kayo magsasalitang konsentidor ako. Na ang sinisisi pa ay ako, kaya ka nagkaganyan. Magkakasabot yan eh. Yang MG na yan. Ano ba naman yan, Yoshi? Putang inang itong makagago na tong hayop na to. Ba't ko naman gagawin sa'yo yan? 'Di ba? Totoo lang naman lahat ng sinasabi ko. Ikaw makagago ka, demonyo ka. Huwag mo akong pinopost. Pero mga kahombre ko, seryoso tayo, man. Seryoso, mga kahombre ko. Ngayon, pagbibigyan ko kayo, let's do real talk. Meron pong delete. Ito na yung deleted video no nababanggitin ni MG rito mga kapengyo no. May mga babanggitin po na pangalan si Lakas Tama dito at talagang ito ay magugulantang din kayo. About naman dito kay Lakas Mama sa nanay nga ni Lakas Tama, no comment po tayo diyan since sinasabi ko nga sa inyo nakakausap-usap ko rin no yung kanyang kuya na si JR Saltek. So ayaw po natin makialam diyan. Pero dito sa video na to na ilalabas si Lakas Tama, panoorin natin mga kapengyo. Video sila Kastama. Mga kahombre ko, ito na yun. Ito na yung content ng video na to. Meron siyang live streaming noon. Madaling araw niya po itong sinut. Oo, di na matulog eh. Nababagabag ako. Gusto kong pakawalan yung sarili ko. Yung gusto kong sabihin na itong madaling araw na to. Handa naman ako eh. Kung ano magiging sitwasyon. Total, ito na eh. Guys, kaya bakit kami nasa ganitong sitwasyon? May mga tao sa likod namin. Sabagay, kahit sabihin ko naman sa tao to, wala naman silbi. Gusto niya akong iparehab, guys, para matapos talaga yung issue tungkol dun kay Toyo. Gusto nila akong marehab para mapatunayan nila lahat. Yung mga sinasabi nila ay totoo. Magmula kay mga gago, Nico David. Gusto kong bumalik ng Japan, guys, pero ayaw nila ang pabayaan umuwi ng Japan. At ito nga, sa katunayan, nasa kanila yung passport ko na dapat nasa akin. Na-adjust mo lahat ng papeles ko. Ba't kasi tumira ng babae kaya lalo mo na-trigger? Guys, ayun yung paraan ko para humiwalay sa live-in partner ko. Masakit man sa akin pero yun yung paraan ko eh. Kasi hindi na siya yung tamang babae para sa akin. Bakit kanyo? Tamang babae ba yung ituturo ka sa laban mo? Yung bossy? Feeling niya totoo yun? Ha? O sabihin na natin na haltak ko yung ulo niya sa buhok.
Sapat na ba yun para sabihin may grade threat ako doon? Ha? Palabas lang ng nanay ko yun, guys. Ha? Yung gusto iparehab. Para nga matapos yung kaso ko sa Japan. At gusto rin ni Jasmine mangyari yun. Para nga lumabas na maling-maling tao. Tangina, nasira buhay namin. Tangina, sarap ng buhay ko pala. Mag-isa lang ako, kompleto ako sa alahas. Meron pong dalawang mabibigat na pangalan na binitawan sila Kastama. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Iboto niyo si Duterte. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago. Grabe to mga kapengyo, in-expose niya no lahat ng mga yun nga baho ng sa Senado natin. Pero hindi tayo sure kasi wala tayong patunay mga kapengyo. Unang-una sa lahat, alam naman natin na gumagamit no ng marijuana, pinagbabawal na marijuana etong sila Kastama. At pangalawa, alam natin no yung alam mo yun, yung kabilang side no nila Kastama. Kaya ewan ko kung paniniwalaan ko din, siguro, maybe. Pero alam nyo yun, tao pa rin ang bahalang maghusga o ano ba yung sinasabi nito nila Kastama. Doon naman po sa sinasabi niya na kung sakali nga mamatay siya, eto nga daw yung mga taong dapat, yun nga, yung nakapaloob, no? Sa dapat na managot din pagka namatay siya. Siyempre, alam niyo, mahirap paniwalaan yung ganito Kahit naman sabihin natin, tumakbo siya ng NBI, tumakbo siya ng police station, sabihin niya yung ganitong bagay, tatanungin pa rin siya ng mga police. Bakit? Anong meron? Ba't ganito? Iimbestigahan yan. At kung wala naman din mapatunayan, wala rin. Ngayon, kung mamatay siya, maaari nga, baka nga, 'di ba? So, hindi natin talaga totaling alam yung sitwasyon nila Kastama ngayon. Pero hoping tayo na sana walang mangyaring masama sa kanya at manumbalik na lang ulit itong sila Kastama sa Japan. Para sa akin, Kastama, mas mainam na bumalik ka na lang ng Japan, no? Ito'y payong ano lang, no? Co-influencer dahil di man tayo magkakilala, pero sa akin parang naliligaw ka na ng landas, brother, no? Hindi na maganda yung pinaroroonan mo diyan sa Pilipinas, lalo na ako'y madalas din nakasubaybay at nanonood sa'yo. Kung gusto mong bumalik yung mga followers mo talaga, gusto mong manumbalik yung buhay mo ulit, gaya ng ginagawa mo sa Japan na, yun nga, nagtatrabaho ka lang, uuwi ka ng bahay para asikasuhin yung pamilya mo, no? Pwede mo naman ibalik yun, Kastama. Sa totoo lang, hindi pa huli ang lahat, kahit pa even do na alam natin na medyo mabigat na yung mga pinagdadaanan mo ngayon, nakaanak ka na rin ng ibang tao, kumbaga nakasagasa ka na, siguro ito na yung panahon, no, na para baguhin mo yung iyong sarili. Alang-alang na lang din sa nanay mo na may edad na rin yung nanay mo, no? Yung mga kapatid mo nag-aalala rin sa'yo. Kumbaga parang, tsaka hindi ka na pabata, no? Tumatanda tayo mga kapengyo, no? Lahat naman tayong mga lalaki talagang dumaan din sa mga katarantaduhan. Ako, hindi ko naman sinasabing malinis ako, dumaan din ako sa katarantaduhan. Dumaan din ako sa mga ganyang bagay, no? Pero ako pinagsisihan ko lahat, no? At nung nagkapamilya ako, nagkaanak ako, binago ko yung sarili ko. Kaya naniniwala pa rin ako na Kastama, kaya mong baguhin, no? Kaya mong baguhin ang sarili mo kung nanonood ka man ngayon dito sa akin channel. Yun lang ang mapapayo ko bilang isang, syempre, kaibigan na rin ng kuya mo, no? Yung kuya mo sa totoo lang nag-aalala rin sa'yo, no? Na talagang sana, no? Manumbalik ka na lang sa dati. Hindi mo napasukin yung mga ganitong bagay. Lalo na ganyan, nagbanggit ka na ng mga matitinding pangalan, mabibigat na pangalan, senador pa. Diyos ko, pati yung tatakbong Pangulo, dinamay mo pa. So, kumbaga, ito po'y napakahirap na sitwasyon. Siyempre ako, alam nyo, Bisaya ako maka Duterte ako. Natural, mas maganda nga kasi sinira niya yung kabilang panig. Pero ang akin lang, kung wala ka rin namang mabigat na ebidensya, no, na maipapakita dyan sa sinasabi mo, much better, manahimik ka na lang, balik ka sa Japan, no, para hindi magulo ang iyong buhay. Kasi talagang mas delikado ka sa Pilipinas pag nandyan ka. Delikado ka, brother. Lalo na may bisyo ka, umahawak ka ng mga firearms, so mas delikado ka. So yun lang mga kapengyo, yung mapapayo ko rin dito kay Kastama. At kung kayo ang tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa sitwasyon ngayon ni Kastama at binunyag na nga ito ni Makagago.